Sige guys, Job, tayo. Pray muna tayo. Lord God, salamat po sa time na to na pinagkaloob niyo po sa amin upang pagpatuloy ang training, ang pagsasanay sa EV2. So Lord, iniling namin ng iyong leading, ang iyong panguna, ang iyong guidance, at pagbigay po ng patuloy na karunungan sa amin pong mga kapatid na to na siya pong nagsasanay. Once again, Lord, we ask that this will be a good time of learning for everyone. We pray, Lord, na makarating na po yung iba. We pray din na they will continue to have retentive minds and that mamaya sa aming paglabas sa circle ay muli kami magkaroon ng mga divine encounters at may share po namin ang gospel. Lord, we pray for our team leaders na makarating din po sila dito at yung iba po ay makapaghintay sa Quezon Memorial Circle. Be with us, Lord. Bless our time together. We pray in Jesus' name. Amen. Let's begin with the ano. Ah, Hininitan tayo. Hinahinipan tayo. Gusto mong lakasan natin. Pwede siya. Sige pa, yung pinakamalamig. Tapos, dagdagan natin yung electric fan. Hindi na muna mag-report. Yung nasa picture siguro, tingnan mo na natin. Ay, sorry, nakaklik po ata sa Zoom. Ayan, so wala pa. Ito na, si Miguel, andito na. Wow! So please tell us all about this. So, yung dalawa po naming na-sharean is si Ate Rachel din, pati si Tapos, sa sukatang 1 to 10, yung sagot po nila kung gaano sila ka-fulfill sa kanilang buhay is 4. 4 si Kuya Alfonso, si Ate, pareho silang 4. 4 po sila. Hindi. 5 si Ate Rachelyn, tapos 4 si Kuya Alfonso. Yun. Tapos paano kaya abante mula sa nasabi nga nilang sukat nila. Si Kuya Alfonso sinabi niya through pagpupursige. Well, si Ate naman through determination and self-support, how to pursue hindi ko na pumabasa, sorry. Pero ayun. Tapos, magkakaroon kayo ng pagbabago, wala pong nakalagay dito. So, baka di natanong or na-miss lang. Dumating ka na ba sa bahagi ng buhay mo kung saan tiyak na daw na pupunta sa langit? Sinabi ni Kuya Alfonso, oo. Tapos si Ate naman, sana. Tapos yung number 5, kung haharap sila sa Diyos, bakit sila papapasukin? Sagot ni Kuya Alfonso, hindi po raw siya deserving. Tapos si Ate Rachelyn, hindi daw po siya sure kung ano yung sasabihin. Ayun. Tapos yung 3 eyes naman po, una muna po intercession. Sa intercession, kasi nag-pray to receive si Ate, pero si Kuya hindi. I wasn't sure kung ano po yung reason niya, pero may minention siya something about the romance. Kaso hindi po namin maintindihan kung ano yung reason. Pero yun po, sana mag-pray to receive si Kuya. Tapos yung isa pa pong I is inspiration. Ayun, inspiration kasi si Ate nag-ano siya, pray to receive. Yes. Yes. Opo. Tapos instruction naman po. Kung pwede. By the way, hindi kailangan kompleto yung tatlo. You can just get 1 or 2. Siguro okay na po yun. Sige po. Thank you, Miguel. Then, ang sunod, yung team ni Elder Joel. Ayan, si Joel. Ayan. Yes, si Joel. Good afternoon po. So, our report for today, isang person lang din po. Itong babae. Yung first name niya po ay si Jusine. Pero yung nickname na ginamit niya para sa interview po Jusan pala. Jusan. Tapos, she answered that sa sukatang 1 to 10, sinagutan niya ay 5.
So, sakto lang mga nasa gitna. Mid. Ganun po. So, number two, sinagot niya na daw. Yeah. Siguro, Nilabag. Walang nilabag na batas ng Diyos. Tapos, yung result naman po sa report na yan is that she answered the questionnaire. We were able to share the gospel. Tapos, we were able to pray with her to receive Christ po. Okay, thank you. Sige, mama, i-collect ka. Okay, next. Si BJ, si BJ nandito. So, hi everyone. As you can see po sa picture, medyo madami po may bago kami sumalang sa kung sino po yung i-initiate nung by the life questionnaire and then kung sino po yung sa Grace. And yun po, kung sino po yung natalo sa Bato-Bato Pick, siya po yung mag-aano sa Grace. So, ako po yung natalo sa So, ako po yung naghatid ng sa Grace. So, yung mga prospect po namin is si Ate Hazel from Ilocos. She is 27 years old. And si Kuya Vin naman po is from Mindanao. Zamboanga del Sur po yata, if I remember correctly po. And he's 30 years old. So, sila po ay magkaibigan daw. And yun po. So, sa sukatang 1 to 10, gaano nyo po masasabing ganap o fulfilled ang inyong buhay? Ang sagot po ni Kuya Vin is 5 and so, both po sila na sana. And si Ate Hazel naman po may side comment din. Sabi niya, not sure daw po. Since parang sinabi niya po na parang makasalanan nga po siya, so bakit daw po siya karapat-dapat. So, yun po yung sinabi niya. And then, sa number 5, kung harap ka sa Diyos at tatanungin ka niya, bakit kita papapasukin sa aking langit? Tapos, sabi po ni Kuya Vin, dahil daw po hindi niya ginagawa yung mga maling bagay, parang sinusunod niya po yung mga commandments ni Lord, parang ganun daw po. And si Ate Hazel naman, ayun nga po, yun pa rin po yung sagot niya. So, kaya hindi daw po siya deserving. So, Hazel medyo distracted ng konti kasi since kita niyo po yung pwesto niya dyan sa picture na yan. Nakaharap po siya sa iba. Then si Kuya Vin nakikinig po sa amin. Then, pero although medyo siya,
sinasama pa rin po namin siya sa conversation namin para po maintindihan niya pa rin. And si Kuya Vin naman, parang tinatranslate niya po yung sinasabi namin in her terms naman po. Para mas madali niya maintindihan. Since si Kuya Vin nga po kasi may alam na rin po sa Bible. Then sa Ate Hazel po parang wala pa. So si Kuya Vin yung parang dagdag na instrument sa amin para maihatid ng maayos yung gusto na iparating kay Ate Hazel. Para naging ganun po. Pero yung plot twist po dyan, since PRC naman po, technical PRC sila. Si Kuya Vin, since taga Mindanao, Muslim po siya. Oh. Medyo ano po, sabi ko na. Opo. Yun nga po yung nakagulat kay Elder Joel. Kasi sobrang ano niya po talaga sa Bible noong time na yun. Like, sinabi po yung John 3:16, ganyan. Then, alam niyo po talagang si Jesus Christ yung naging tagapagligtas natin. Wow. Yun siya lang yung only way. Wow. So, nung tinanong po namin siya na parang, willing ka pa rin po ba na i-receive? Oo naman po. Sabi naman yung ganun. So, we're really grateful po kay Lord. So, yun po yung praise item namin. So, yung parang maging intercession na lang po naman ito is, parang may sinabi din po kasi si Kuya Vin doon na parang babalik po siya sa pagiging Islam niya. Pero we are praying po talaga na hindi na. Since meron na po talaga siyang knowledge sa Bible po natin. Sa Bible eh. So, sana po hindi na po siya bumalik. So, yun na po. Then si Ate Hazel, very really grateful din po sa kanya kasi at the end naman po naging operative na rin po siya, naging person na. Nagpag-participate na rin po siya. So, yun na po. Hindi po. Grabe ba ni Hazel kung anong religion niya? Hindi po. Oh, sige. Yun po yung hindi po namin natanong eh. Okay. So, parang nung sinabi po kasi ni Kuya Vin na parang taga Mindanao, parang nagkakaroon na ako ng hunch na parang, baka ano, parang gano'n. Pero, Oh, amazing yan. Imagine nakapag-share kayo sa Muslim. yun na po eh. Ay, hindi. Hindi tayo nag-ano gano'n. Hindi. Ano yan, inaano niya? Na, Muslim siya. na by the end po na nag-pray na po ng to receive Christ. So parang, yun po. Wow. Amazing. Salamat. Thank you po. Wala ko sila. Hindi kayo nakakano. Ay, ito muna. Ay, Joanna, wala yung team mo. Ikaw na lang. Wala si Joss sa si Kate. Ano na lang. So, yung aming contact, si Angelica at si Annie. Ang sagot nila sa number 1, sa sagatang 1 to 10, si Angelica 5, si Annie 7. Tapos, paano kayo aabante? Ang sagot nila, magpaka-Diyos para makaangat. Ang ganda naman yung sulat ni Kate, so nababasa ko. So, number 3, magkakaroon ba ng pagbabago? Tataas daw. Good. Tapos number 4, dumating ka na ba sa bahagi ng iyong buhay spiritual? Sabi ni Angelica, oo. Tapos si Annie, hindi. Or hindi ko sure kasi walang symbol kung sino ang nagsagot. Basta isa oo, isa hindi. Tapos number 5, kung harap ka sa Diyos, bakit kita papasukin? Ang sagot nila, sa langit ako. Magbabago dahil sa mabuting nagawa. So, yan, sa langit kasi dahil sa mabuting gawa. Okay, ang nangyari sa amin is very perceptive actually sila pareho. Kasi may pagkain sila, kakain na sana sila, binuksan na nila. Tapos in-approach namin, pwede ba a few minutes, ganyan. Tapos the whole time, hindi nila nakain yung pagkain nila. Ganun sila ka-focused dun sa message. Wow. So parang, wow, hindi talaga sila nagpa-distract. Oo. So, yun, very receptive sila hanggang PRC. Wow. So, ayan. Amazing. Okay. And then, dito yata. Wala pa yung papel ko po. Yeah, muna. Ay, wala silang papel. Wala Kaya hindi ko papel. na-edit. Memorize ba niya yung nangyari? May mga ilang details. Sige lang, kung na-memorize niyo, kunin ko na lang yung pag ganito. Yung pangalan po, nakalimutan ko na yung pangalan po nila eh. Tapos na yung saya. So, yung... yun yung baby na yung hawak ni Kuya. Hindi na ata baby yan. So, yun, una pong nag-approach si Deacon Eddie.
Kasundo niya yung babae kasi parehas po silang Bisaya eh. Then yung lalaki yata taga ano po, taga Bulacan na ata. Hindi po ako magkakamali ah. Medyo yun, distracted po sila. Parehas kasi nga yun, nagpapakain sila ng bata, tapos yung bata masyadong magalaw. Tsaka yung mas ano ata, yung mas eager talaga na matuto yung babae po. Kumbaga parang sa buong question, parang siya yung mas nakakasagot. Mali. Pero nung tinanong naman po si Kuya, mas nakakasagot naman po siya. Pero nung may mga hindi lang po siya maintindihan, kaya tumagal po kami kasi mas ano tawag dito, parang inelaborate pa po ni Deacon Eddie yung kwento, ganun po. Okay. Okay, thank you. Next ay, meron pa ba? Sino ang hindi nakapag-report? Teka, lahat ba nakapag-report? I think lahat naman, ano? So, ngayon ay meron tayong quiz. Hindi to quiz lang, actually, ano to? Yes. Okay. So, bigyan pa ko bigyan naman. So, okay. Bibigyan namin kayo ng 5 minutes. Okay. Ganito yan. Ang i-training anywhere, kahit anong module, anong method, may exam talaga na ganito. Ngayon, actually, yung actual exam nito, bigyan na kayo ng blank sheet of paper. Ngayon, ito ay madali pa to kasi may mga binigay na ako na mga lines, di ba? Yan. So, ang sa EE kasi, habang nag-share ka, meron kang mental picture ng outline. Kaya minsan, baka kung mapansin nyo, pin-picture nila yung outline. Nakikita nila yon grace, man, God, Christ, faith, ano yung mga verses. Oo, yes, ganun. Ganun kami, lahat ng nagtapos, nag-graduate, ganun. Pag wala ka nun, maliligaw ka, mawawala ka. So dapat, andun sa iyo, habang nag-share ka, alam mo na kung nasaan ka. Ngayon, yung teammate mo, alam niya rin yun. May picture din siya. Sabay niya, sinusundan ka rin niya. Kaya pag itinapon sa iyo, ano nga yun, Miguel, ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa Diyos? Sasaluhin mo yun. Alam niya exactly, kasi sinusundan niya yung outline na yun. Every EE-trained person, mayroong ganito sa mind. Yan. Okay. May kasunod pa tong exam sa sunod. Siguro, blanco na lahat. So ngayon, subukan nyo. Hindi subukan, exam talaga to. We would like to see how you are doing kasi isa sa mga feedback na tanggap ko, minsan nagkakabali-balik daw yung arrangement. Nandito yung isa, nandito. So, dito ay makikita natin how you are doing. Sige, go ahead. Bigyan namin kayo ng 5 minutes. Yung verse po dito, hindi yung whole verse, yung passage lang. Hindi kailangan i-recite yung verse, isulat. Reference lang. Yung mga transition, pwedeng English or Tagalog. Pati yung main points, pwede ring English or Tagalog. Actually, mas better kung Tagalog mo. Kaya lang, since maliit yung papel, ang space, mas maikli yung English. Okay. 5 minutes, okay.
Don't forget to put your name sa baba. May trainees names sa lower right corner. Hello, Angel. Angel Cayanong or Angel Cruz? Angel Cruz po. Hi. Okay. Wala kayo ngayon? Si Kuya Ano Josh? po, malilate lang po. Si kuya po kasi mali po ng ruta ng tren yung sakyan niya po. Oh, Tapos kami po, okay. may project po kasi kaya natagalan po. Pero hahabol kayo for the OJT? Yes po. Okay. Paano Grace? po yun, Pas? Grace po ba yung topic? Mapapanood ba nila yung exam? Yung, pwede naman makinig sa lecture. Okay. May quiz kasi pero wala kasi kaming digital copy. Bibigay natin ito mamaya para may aralin. And si Andrea. Sige, use this time na lang outline. Sa lahat ng evangelism training, ang EE ang pinaka-intensive sa lahat ng evangelism. Yeah. Sure. Yung quiz, ipipicturean ko tapos isi-send ko sa GC. Tapos try nyo answeran para may ginagawa din kayo. Diyan din pala si Andrea online. Actually, ito exam na to, actually ito, day 2. Pagbalik ng day 2, bigyan kayong blank paper, sulat. Talaga. Sasabihin naman na i-memorize niyo yung outline. Malaking bagay pag na-memorize niyo. Napakalaking bagay. Sige, bigyan pa natin ng 2 more minutes. Yan. Try nyo i-answer yung nandun sa GC.
One more minute. Ten seconds. One, two, three. Okay, time's up. Pakipasok. Name nyo, names. Pakilagay ng names. Sa baba. So, dito, trainees name. Pakilagay yung name. Challenge to, challenge. No, evaluation to. Ipakita ko na muna sa kanila. Hindi na muna ako, hindi na muna. Ako na lang mag-check. Pwede nyo i-check pala. Check nyo na, check nyo na. Okay, let's proceed kasi press for time tayo. Freeze time. May ano pa yan, may susunod pa. So, abangan nyo na lang. But the challenge is for you to memorize the outline. Okay. Nasa ano tayo? Let's go to our lesson proper. This is session 3. Kaya dapat inaano niyo yung binay mo. Tingnan niyo. Wow. Okay. Importante yun. Record book of sin. Ang pinaka-importante dyan sa lahat, yung record book of sin, yung boat story. Sobrang ganda niyan. By the way, Joanna, na-post mo na yung video sa group chat. Panoorin nyo yung video na binigay sa inyo ni Joanna, yung kay Princess Punsalan. Magkaroon kayo ng idea kung paano i-share. Ayan. Kayo ba, nabuksan nyo na yung video yung kay Princess Punsalan? Panoorin nyo yun. Panoorin nyo yun, by segment yun. Kakaroon ka ng idea paano share. May mga illustrations doon, hindi natin ginagamit. Tulad ng chair. Yung chair naging boat story yan. Tapos, pero yung sin defined, 3 sins a day, nandoon. In fact, bibigyan ko kayo ngayon. Kasi kailangan nyo to. Optional to, Amigs. Ito. Ito yung optional sa... Yan. 3 sins a day, sin defined, 3 sins a day. Mamaya ipapaliwanag ko kung saan yan ginagamit. At kung ma-miss nyo siya sa man, pwede nyo pa siyang ipasok sa isa pang portion. Saan yan? Sa record book of sin. Kasi nakalimutan nyo yung sin defined sa 3 sins a day. Pwede nyo pa siya isingit sa record book of sin. Anyway, mga tips lang yan. Okay, let's proceed. Let's proceed with, this is session 3. Man tayo, no? Okay. Ito ay dapat na-memorize nyo na. Okay.
Ano is a sinner, he cannot save himself. Ano yung verse sa una, Romans 3:23. Anyone? Can anyone recite Romans 3:23? Okay. He cannot save himself. Matthew 5:48. Sino pwede mag-recite? Yes. Dapat kayo maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Kung kaya nyo nang i-recite siya in Tagalog, okay siya. Okay. Tapos may optional stories kayo, sin defined, 3 sins a day. Ayan. Pakibasa nyo, bigyan ko kayo ng 1 minute. Waitan. Ito yung iyong illustration. Please yung attendance. Pakibasa nyo. Familiarize yourself. Hindi, by the way, ang sin defined, 3 sins a day ay hindi minimemorize. Yan ay pina-familiarize. Okay. Yan, nabasa nyo na? May story dito. Ano yung story sa He Cannot Save Himself? Ano yung story sinisingit dito? Illustration. Bad egg. So ito, saan ito sinisingit? Dito. Man is a sinner, then i-define mo yung sin, then magti-3 sins a day ka. Kung gusto mong ipasok ito, dito yan. Okay? Sa taas. Yan. Kasi meron ka ng bad egg dito eh. So meron ka rin illustration o story dito. Okay, gets nyo? Mamaya sasabihin ko rin kung bakit dapat alam nyo to. Okay. So, imamaster nyo yung bad egg story in your own words. Give yourself a 3-word outline to help you remember the story. Sino ang makakapag-recite ng bad egg? Ay, sige, Job. Please try. So the past is for example, friend come to your house and then try to be hospitable Ganito na lang. Sorry kung ano. Huwag mo nang gamit yung uninvited kasi parang kasi bumisita. Yan. like being hospitable. Yes, good. We put the head, Yes. but we didn't know one of the enemies that was actually spoiling. Bigyan kita ng tip, ano? Pasensya na sige ito. Magbigay ka ng amount, let's say 5. Okay, nasa 5 eggs. Kasi one of the eggs will be bugok, ano? Bad. Okay, go ahead, please. And then one of the eggs, all those 4 eggs were actually spoiled. Okay. Do you think your friend was even if we weren't there? Yeah. Yan. So, ano kayo sasagot? Hintayin mo siya sumagot, di ba? Say that your friend comes over to your household, so like the two of you can study with each other, and then you guys try to do it, it's not great, and he requires to make it. So, when you start to add 10 eggs, but one of those eggs are spoiled, and when that egg is spoiled,
when you crack the 10th egg, it's already spoiled. It's already mixed into the eggs, right? Mm. So, would you think that my friend would still eat it, even though? So, do you think that my friend would still eat the egg sandwich, even though one of them is already spoiled? Unless he found out that the taste seems off, because he won't know it. He won't know yet until he would notice that the taste seems off. Okay, thank you, Liam. Okay. Isa sa mga, I think si Elder June mentioned this, when using the stories or illustration, personalized ka na. So, ano mo sa kanya. Let's say, ikaw, you visited me, ano. So, para siya yun talaga. Kasi mamaya siya yung sasagot eh. Magugustuhan mo ba yung tortang itlog na yun? Ngayong merong bugok doon na naisama. Kung honest siya, sabi niya hindi. Yan. So, ipe-personalize ko siya. So, ikaw nagluto, siya yung kakain. Yan. So, huwag kayong magamit ng third party. Third person pala. Third person. So, thank you, guys. Okay. Ano yung 3-word outline na pwede, 3 word na pwede niyong gamitin doon sa story na yun? God, excellent. Okay. God, pwede. It's a story. It's about an egg that is bad. Pwede rin siyang egg. Ano pa? Depende sa inyo. Basta maalala nyo lang. Bad egg story. Good. Okay. 3 words. Depende yan sa inyo. Kayo ang pipili ng words. Keywords. Okay, read and meditate. Ano yung pinapa-read and meditate? Matthew 5:20 and 48. Sino nagbasa nito? Sino sa inyo nakabasa? Okay. Bibigyan ko ng token yung nagbasa. Sino naman ang nag-meditate o sinulat nyo? Dito sa, kasi mayroon tong portion na susulat. By the way, we need to be reading this, ano? Meron tong mga portion kung saan magsusulat kayo. Like ito, page 15. Record your thoughts and then write out a personal prayer. Who was able to do this? Wala? Wala sa inyo? Ayun. So, notice na yung passage nyo, binibigay sa last portion kasi you should be meditating on a particular passage. Kasi gagamitin natin yon sa lesson for that day. Okay. So wala, no? Tayo, marami pa akong tsokolate dyan. No? Sige, please in. Dito na kayo, Jillian and Kate. Send and sheet. Then, one each. Then, Vitan and Josh, masterin nyo to kasi may exam pa tayong kasunod. Try to place the answers. Yan, sila nag-exam na sila. Again, papaliwanan ko, bakit ba mahalaga yung outline na yan? Kasi ang bawat i-train person, para siyang may photo, para niyang in-screenshot ito eh. Click. Pag nagsishare siya, nakikita niya to sa kanyang, may mental image ang nakikita. So pag nagsishare na siya ng gospel, nasusundan niya kung on track siya. And kung may kasama siya na isang i-train person, sinusundan din siya nung kasama niya. Let's say, si Josh and si Wayton, mag-teammate sila. Nag-share suddenly si Josh. Bigla niyang pinasa kay Wayton. Ano nga yung sinasabi ng Bible tungkol sa Diyos? Alam mo na ano sa sinasabi. God is merciful. Yun. So, yun ang beauty ng EE. Kasi all of us have this outline in our heads. Ngayon, pwede tayong magpasahan. Pwede mo ibalik sa kanya.
Pero di ba sabi na, but the same Bible that tells us that God is merciful is, Josh, ano nga yun? Yun. God is just, therefore He must punish him. Yun ang beauty ng EE. Lahat tayo, pag nagsishare tayo, nandyan yan, no? Nakikita natin yan. So kaya dapat ito ay memoryado yung outline na yan. Okay. Kaya may exam tayo. May kasunod pang exam. Nag-exam kami kanina. May kasunod pa. Where were we? Okay, so bring out your Bibles and basa nyo to. Ngayon, I'll give you 2 minutes. Matthew 5, 20-48. Kayang basahin yun. 2 minutes. Kasi meron tayong discussion about that. Gawin ko ng 3 minutes. Mahaba ito, no? Sige lang. Let's read. Second. Time's up. Punta tayo sa next sharing time. Share your insights in the class from your devotion or from the reading in Matthew 5, 20-48. What does it tell you about the condition of man and what does it tell you about God's standard for entering heaven? Una, what does it tell you about the condition of man? Simple, very, very simple. Diba? Ano yung mga nandiyan ng mga kasalanan ng lista? Can you cite them? Murder, adultery, may lust, oo. Dami. No? Do not swear falsely. Hating your enemy, etc. Okay. So dito, pinapakita nito, in-establish dito na ang tao ay lubhang makasalanan. Hindi lang makasalanan, no? Lubhang makasalanan. Now, what does it tell you about God's standard for entering heaven?
Okay, tingnan muna natin yung verse 20. Saka 48 din. Ano yung sinasabi sa verse 20 and then verse 48? Except the righteousness shall exceed the righteousness of the slaves and solitude. You shall in no case enter into the kingdom of heaven. Yun. Kung ang inyong Bible ay red letter edition, katulad nito, yung pula kasi si Jesus nung nagsasalita dyan. Si Jesus nagsabi sa verse 20, sinasabi ko sa inyo na maliban ng inyong righteousness ay humigit pa sa righteousness ng scribe at Pharisee, you will by no means enter the kingdom of heaven. Okay. Ano naman sinasabi? Okay. Yung ano, by the way, yung mga scribes and Pharisees, yung righteousness nila, outward. Okay. Talagang they follow the law, but all of it are outward righteousness. Pero ano sinasabi sa verse 48? Yung talagang standard ng Diyos. Be very Therefore, you shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. Ito yung tanong. Literal ba to? Meron ba, pwede ba itong magamit na isang tao? Hindi. Okay. So what do you think it means? Yung sinabi niyang, you shall be perfect just as your Father in heaven is. Hindi yung tinutukoy niya dun sa perfection. I-connect natin sa verse 20. Ano yung word na paulit-ulit sinabi ni Jesus? Righteousness. You should be righteous. Oo. James. Tuloy. Hi, James. Tuloy. So, ang hinahanap dito, righteousness. God is holy and righteous. So, pwede ba rin ang tao maging perfect or righteous? No. I-explain ni Jesus na pwede, di ba? Kung in-explain niya, possible yan. It's possible. So, let us be perfect. Let us be righteous. Just as your Father in heaven is perfect and righteous. Malalaman natin later on sa studies natin kung paano tayo maging righteous. Kasi ang tinatanggap lang sa heaven, mga righteous people. Righteous, sila na naging matuwid sa harapan ng Diyos. Matuwid, ano? Okay. Next ay, so alam na natin, no? Man is very simple. Ito ang Diyos, ang kanyang standard, dapat hindi na. Ito, i-reset nyo sa seatmate nyo. Pwede Tagalog or English. Go. Pili kayo ng partner. Pwede sa left, sa right, or switch partner. Share time na po kami. Pwede nare-recite sa invisible na partner mo. Sige, sige. Basta mahalaga, nare-recite nyo. Sino walang po, siguro. Okay. Ito medyo mahaba to. Ang ganda Tagalog. Sa Twitter kasi Tagalog na tayo. Dahil sa kagandaan loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Kaligtas sa ito ay regalo ng Diyos, hindi mula sa iyo. Hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa, kaya walang dapat malaki ang inuman. Okay. Mali ka pala.
This is under grace kapag sabi para para thank you for that. Matthew 5 po, thank you. Certainly, Father, it's perfect. Ano ba yung average? Wala akong tayo. Let me check out. O na, no? O nga. This na. Thank you. Parang sabi ko, thank you for that. Okay. Kaya dapat kayong gingan sa kayo ang nasa langit. Thank you. Okay na. Okay na. So, pag kayo ay nakapagtapos ng EA, you shall have memorized at least 10 verses. Minimum. Okay. Natin ang video na ito. So, hindi tayo mag-roleplay na live. Meron tayong video. Obserbahan natin. Mapapanood. By the way, yung video na ito, hindi siya okay. Ibig sabihin, meron siyang pwede pang i-improve doon sa video. Okay, let's watch it. Ito ay, ito naman tayo ay nasa man sa ngayon. Isasama na rito yung grace, magta-transition sa saman. Ano rin natin? Okay, kanina bago tayo mag-usap. Naisip ko na meron kong nangyari. Hindi parang isa. Pero ano naman, natin mag-isa Ano nangyari? Delay ba yung... Okay. Kanina bago tayo mag-usap. Naisip ko na meron kong nangyari. Mas better yan. Pero ano mo, nangyari sa doon sa aking kalooban. Hindi ako, dahil iba bahagi ko sa'yo. Better siguro yun. Everything is great. Yun na lang sa ano kasi sige, i-play mo na sa PowerPoint. Okay, kanina bago tayo mag-usap. Naisip ko na meron kong nangyari. Hindi bahagi sa'yo. Pero ano mo, natin sa doon sa aking kalooban. Hindi ako, dahil iba bahagi ko sa'yo. Ikaw ang nagalitan, marinig mo sa kailan tayo. Pamangin kayo, hindi kaya. Sabi namin kaya, huwag kong Diyos ay po ay Huwag nyo na lang basahin yung subtitle, ano? Pakinggan nyo na lang yung audio. Birthday mo, CJ. Ano pa ng problema ko rito sa video na to eh. Pero pag talagay ng birthday mo na bukas, o dahil magkaibigan tayo, nalagay mo kita ng birthday mo. So kung next year, baka iPhone 7 wala mo yung bala kaibigan. Ano na? Kaya lang, pero kahit na umulang sa iyo, so nalagay mo ang kita, tapos dahil ka namin ngayon. Okay. Ay, Kanina, bago tayo parang na gano'n siya, jump siya. Hindi ba? Pero alam mo, nung nakinig sa mo sa ulit. Sige, stop mo muna kasi na-apektuhan siya eh. Ito ba yung man?
Hindi na, bago tayo mag-usap. Naisip ko na meron ang magandang balita. Hindi bahagi sa'yo. Pero ano mo, nung narinig ko Pwede naman audio na lang. Audio na lang, tal wala naman siyang record book. Oh. Sige rin. Kanina, bago tayo mag-usap. Kaya na lang natin yung ano yung audio. Yan naghanap yan ng ano ng codec. Lagi naghanap ng codec yan eh. Si Stan. Ay, Tristan. Dito ka na, Tristan. Dito ka na. Sige. Sige rin. Kanina, bago tayo. Sige. Kung ginawa mo, Sige. birthday mo. Wala pa. Layo. Ay, doon ka lang. Doon ka na lang. May nakaupo pala doon. Para mas... Next year, Pakinggan natin, guys. ginawa mo, discorded mo. Pagkatapos kumuha ng kanyang grasong pera, hindi ka ba sinasabi? Ako, ang sa uli, doon sa hindi mo pa niya, wala nang gusto yung pera mo. Pagdagdag na lang. Hindi mo tayo makakita. Yes, totoo yun, makakukin. Kasi ang regalo ay dapat bibigyan ng tito. Dapat pinapagdagdag. Kaya lang, kung tayo makatago, parang sinusuklian natin ang ginagawa natin. Naalala mo kanina, kita kapasok ng Diyos sa langit. Sabi mo ay, mamulit ng tapo, ang langit ka naman. Kung mapapansin mo, parang nakafocus doon sa Sound. parang nagsikapan natin. Ang tanong, bakit kaya hindi matanggap ng tao yung kalaw ng kaya? Lagi sabi ng Biblia, wala tayo nagkakala. Walang siman ang ahutong sa kaliwalatian ng Diyos. Solid song. Totoo niyan, tao hindi na kaya ni sa Biblia. Ang mga actually, kung binasa natin ng Biblia, ang sabi niya, maging maganap o banal kayo sapagkat ang inyong Ama sa langit ay banal. So, meron ka bang kilalang banal na tao o perpekto? Wala, hindi natin kaya, hindi ba? Lahat tayo ay nagkakasala. Parang kagaya ng simpleng pagluluto. Ako, ang isang paborito ko, pinakamadaling iluto ay omelette. Yan. Hindi ako marunong magluto eh. Pero pag omelette, kayang-kaya ko na yan. No? Haluan mo lang konting sibuyas, konting kamatis. Pero pag walang-wala, pwede na yung itlog lang. So, halimbawa, papasyal ka sa bahay. Pagkatapos ay, pag tingin ko sa rep, wala akong makitang available, yung aking paborito lang. Binasag ko ngayon yung isa, dalawa. Pagbasag ko ng pangatlong itlog, nako, naamoy ko, bugok pala. Sa palagay mo, ihahain ko pa kaya yun? At pag itinuloy ko yung pagluto, hinain ko sa'yo, kakainin mo ba? Hindi na, baka sumakit tiyan ko din. Ay, syempre naman. Tsaka hindi ko gagawin yun. Kasi para sa isang kaibigan ko, kinakakahiya naman na gagawin ko yun, no? Para sa kanya. So, ganun din tayo. Tayong mga tao ay, ang katotohanan ay, pag nagkasala tayo sa isa, nagkasala tayo sa lahat. Kagaya din yun. Kahit okay yung dalawang itlog, pero yung pangatlo ay hindi. Yung lahat ng yun, yung buong omelette dahil contaminated na siya, hindi na yun siya karapat-dapat. Kaya yun ang kalagayan ng tao sa harapan ng ating Panginoon. Ngayon, sa kabila ng lahat na tayo ay makasalanan,
Ayan. Magta-transition na siya doon. Diba? So man siya, God na yan. Sa sunod na yan. Okay, unang comment, nabanggit niya yung birthday. Diba? I don't know kung na-mention sa inyo ni Elder June na hindi tayo gumagamit ng mga okasyon para magbigay ng regalo. Remember, hindi tayo karapat-dapat sa regalo. Kung sasabihin natin na niregaluhin kita kasi birthday mo o kaya graduate ka, cum laude ka, may honors ka, isipin ng tao, karapat-dapat akong tumanggap ng regalo. Birthday ko o kaya nagka-honor ako sa school. So tayo, ang gagawin natin, halimbawa, susurpresahin isang regalo. Susurpresahin. Natuwa lang ako sa iyo. Yun lang, natuwa. So, susurpresahin kita ng isang regalo. Mag-ingat din tayo na yung ating mga regalo ay sobrang extravagant. Katulad niyan, mga iPhone, ano ba yung sinabi niya? iPhone 17. Hindi na siya parang credible, ano? So, ano lang, mga small tokens lang. Diba, narinig ko naman, laptop pa, surpresahin kita ng laptop, di ba? Wow, surpresahin. So kung mag-mention kayo ng regalo, yung mga ano lang, mga maliliit lang, worth mga 1,000, 1,500, 500, ano, so surpresahin mo. Walang okasyon ha. Oo. At yes, Elder. May question na. Ito ang ginagawa ko sa phone. Iisip ko lang. Hindi mas extravagant yung something. Makakita mo kung gaano I see your point. Kaya lang, una, yung kaharap natin, yung solid circle, hindi naman natin siya ka-close pa. So medyo, pwede naman natin sabihin, kahit magkaibigan tayo, regalo natin siya ng cellphone. Pero how often do we really do that to friends? Regalo tayo ng cellphone, di ba? So, siguro yung ano lang, within reason ng mga baka yung cellphone naman kasi pwede pwede naman kung regalo kita ng cellphone, huwag ka na magsabi ng iPhone, ano, hindi pwede rin yun personalized pa rin, niregaluhan ka niya kasi mag-cross sila. Pwede yun. Pwedeng cellphone. Pwedeng laptop. Kaibigan sila. Yan. Tapos sabihin mo, paano kung ang tugon niya ay dumukot siya sa kanyang wallet? Usually kasi pag cellphone, hindi tayo makakakuha ng 5,000 pesos worth sa... Usually kasi we say, dudukot tayo ng 500 sa ating wallet kasi yung regalo sa atin worth 500 din. So within yun meron ganun Diba? Kasi ang idea natin, susuklian natin na amount yung regalo. So ano ba yung kayang usually laman ng wallet natin na commensurate doon sa regalo? Ayun. So kasi alam mo kung worth 30,000, 100,000, alam mo kahit anong amount na ibigay mo, it fails to compare dun sa gift na receive mo. So parang mas insult yun kasi kung kaya small amount, yung sobrang laking amount na ibigay sa'yo. I don't know. Insulting nga yun kung nagregalo ka ng cellphone, tapos 100. di ba? Insulting nga yun. Yung prospect yung mga brand ng cellphone ang gusto nila. At pag-chat ko, iPhone 16. Regaluhan ka ng iPhone 16. Pwede rin. Ano lang, within, kasi dapat nag-iingat din tayo doon sa parang posible kaya yan, practical. Reasonable din ba, yung transaction. Actually, ako wala Sabihin ko lang, sinurpresa kita ng regalo. Hindi ako nagsasabi ng, I don't say anything Sinurpresa kita ng isang regalo. Sabihin ko, pwedeng mamahaling regalo. But I don't even say what it is. Sinurpresa kita ng mamahaling regalo.
Yung mamahalin kasi, oo. 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 To be safe, gano'n na lang. Oo. So, yan. Okay. Sige pa. Lalo naman, ang minsan kailangan sa ito, sa mga OJT natin minsan. Hindi realize ako yung sorry, yung culture ba ng Pilipino na yung utang na loob na culture. Kasi yun na, and speaking friends gift, gano'n, tapos yun nga, masaya ka kasi nakatanggap kang regalo. Pero yun nga, dumukot ka sa wallet mo at nagbayad ka. Tapos ano sa tingin mo yung mga naramdaman ng giver? Ma-insulto ba siya o hindi? Ang sabi ng guy, hindi raw siya ma-insulto. Parang gano'n. Kasi parang ina-expect niya na nagbigay ako, so parang Kapalit may ka. utang na loob ka. Oo. Yeah, oo. Parang gano'n na ano. So naisip ko, iba rin ang culture natin eh. Na pwedeng, yun nga, later on, susuklian mo ako later on. Na, ano. I would suggest, i-define nyo kung anong regalo. Ang regalo ay libre yan. Walang kapalit. Yan nga. So, doon kayo pupunta pag ano. So, i-define po natin, ano bang ibig sabihin ng regalo? Sa dictionary, wala po yan kapalit. Kaya nga po, pag nag-try ka na suklian siya with a certain amount, o minsan pwede mong sabihin, hindi pera eh, pupunta ako sa bahay mo, paglalaba kita. Sinusuklian mo pa rin, di ba? So yung idea din, yung sinusuklian. So hindi mo siya susuklian. Either ng pera or ng services or, ganun. O utang na loob, di ba? O may utang na loob ka sa akin, di ba? Regaloan kita, pero babawi ako one day, sisingilin kita. Hindi ganun yung regalo. Okay. So gets natin yun, ano? Define nyo yung gift. Ano ba talaga ang gift? Yan. Okay, okay, watch the video and be ready to share observations with the class. Anong mga hindi video na panood? Audio na rin ka natin. Oo. Medyo maraming mga dagdag na words. Pero like I said, ang ganon kasi ay in your own words di ba? Pero avoid nyo rin na sobrang mahaba. Pag nakuha nyo na yung main point nyo, yun na yun. Ano ba yung main point nung part na yun? Kailangan nyo tatlo lang ng pansin. Basta mas madami yung food kaysa sa pan. Ano yung pinaka-point ng pansin? Na kahit sobrang liit na bagay, like white lie nga po, para sobrang laking, parang magiging sobrang affected na rin po yung buong pagkatao natin since kasalanan pa rin naman po yun. So wala pa rin po talaga tayong excuse na hindi tayo makasalanan or anything, na mas higit pa rin yung ginagawa natin tama kaysa sa mali. Ano yan? Ang point yan is, ito sabihin, kung tinignan ako ng tao, ang tinignan tayo, mabuting tao. Diba? Mabuting tao at mabuting mga tao. Pero kung susipiin mo talaga, marami rin kabulukan sa akin. Sa isip, marami yan. So, hindi ako pwede humarap sa Diyos at sabihin sa Kanya, tatanggap ako natin. Kasi nga, ang pamito ng Diyos ay dapat kayo mag-ganda. So that's 3 points. Na yung bad egg na yun, expression yung pang buhay na ikaw mismo. Pa-point out natin. Ikaw, sigurado yung mga kabulukan dahil hindi mo magagawin ito. Yung mga
When you personalize, ikaw gawin. Ikaw, ikaw sa pinag-work. Yung ano, yung point po, yung para sa akin, interpretation ko po sa story is that kahit little lang yung mangyari, kahit isang man lang yung nag-sin, it can affect a whole community. Lalo na yung, dati po yung sinermon niya po sa church, yung isang man nag-sin lang doon sa church, tapos yung buong church na affected doon sa sin na yun. I believe, po. So yung ano ni Job is about community, pero this has something to do na we may look at somebody napaka-decente na, upright decent, parang model citizen ng community. Pero inwardly, ang tao yan, dahil makasalanan siya. Oo, marami rin siyang mga sa simplified, sa mga situation sa day, may puntahan natin yung what it means to be bulok before that. Ano ba? Regarding din yung ano, may bad egg story. So naalala ko one time din, part ng pagka-personalize yung mga illustration. Di ba yung, meron akong kausap na ano, parang boyfriend, girlfriend or something, no? So may relationship sila. So yung isa nagbigay ng regalo sa isa, di yun, so yun yung friends gift illustration. Pagdating sa bad egg, di yung isa naman yung babae naman. Tumang-tumas na kasi may natanggap sa regalo. So naisipan niya na one time musiting guy, nagluto yung babae ng torta. Hindi na para siya may bulok pa lang itlog na nasama doon. So tinanong ko, bibigay ng girl sa guy. No? Sa tingin mo, makakain mo yan? Tinanong ko yung guy na may bulok na halo. Sabi niya, nag-isip siya. Sabi niya, oo, parang magkakaya. Kasi inisip na, baka ma-offend kasi gawa ng girlfriend ko. Oo. Pero siguro dapat ang in-emphasize ko, makakain mo ba yun at ma-enjoy mo o masasarapan ka. Dapat may ano. Yan, oo. Sa tingin mo ba, ihahain mo? Ito mo ba ihahain yung sa guy? Yun. Kasi yun yung point eh, no? I-offer natin yung buhay natin ikaw na magugustuhan siya doon. Yun yung point, no? Pero yun, naano lang ako noon eh. Hindi ako nakareact agad noon kasi yung guy sabi, kakainin ko pa rin yun, sabi ng guy. Kahit na alam. Kasi ang inisip na, yung ito ng girlfriend ko. Kahit na may halo. So dapat yung ma-enjoy ko pa yan. Ganda din yung sinagot. Yun nga po yung kwento ko po na mag-asawa na po ata sila eh. Tinanong yung babae, yung sumagot yung lalaki, sabi niya, syempre kakainin ko pa rin po yung itlog, kinakain namin yun sa probinsya eh, sabi kahit bugot. Opo, kaya yun nga po yung ginawa ng... Pero yung ginawa ni Elder Jun, pinalitan niya yung kwento, ang ginawa niya, kapag yung tawag dito, kapag nag-ano ka ba ng tubig, kapag pag kumuha ka ng tubig tapos nadapuan mo ng nadapuan ng langaw, iinumin mo pa ba? Sinagot din niya, opo, sa probinsya nga umiinom lang kami ng tubig ilog, sabi. Ano lang, ano kami nagamit nila, kukuha kami ng tubig sa kusayan. Kasama namin sa mineral water. Inumin mo ba? Pag sinabi ang inumin siya, ay talagang Matibay yan dyan. okay, mag-parte lang. So, minsan iba yung siguro yung, pero diba, iba naman tatanungin sa'yo. Ikaw ba, kakainin mo? Kung mga pag-ganyan po, ano po ba dapat? Yung mga namimilas po, ano po dapat gawin? I-decide din po muna natin if dapat i-stop na yung pag-share or ano. Paano po tayo mag-transition sa next point natin? Parang ikaw-connect pa rin natin.
Pag isa, pag isa daw. Papa. Kasi either na nag-indicate yan, difficult pa rin. At wala lang nangyayari. Una-una, hindi tayo nangyayari. Yes po. Pero, siyempre, Yes. pwede ko sabihin, okay, kung sa ako budget, okay tayo. Pero majority ng mga tayo na. Pwede ka, kuha ka ng budget, reason. Kasi pwede mo sila yung dyan. So, yun ang dito. Then, yung comment yun ng Diyos, ay hindi nakakalim. I-reject na yung bulok ng Diyos. May isa ka na, okay. Pero kapag ikinan niya ito si Diyos. Pero alam mo ba, na ang Diyos, hindi pwede sa akin. Dahil, dapat sabi niya, dapat hindi Jesus lang. Iwanan mo na siya doon para lang paliniwala. Hindi ko na doon isa. Ano kayo stand mo? Yan. So even now, hindi ka na convert ng inspiration. Paano nga naman? So that's the point. Oo. Hindi pwede naman. Ito po, Chair. Ito po, yung hindi nila pwede sabihin na yes. Yung kunyari, yung parang siyang variation of the bad star. Kung ako, lulutuin kita ng ng isang kilong lechon. Ganun, lechon. Pero may nailagay akong dito sasabihin ko mo siya. May nailagay akong party ng tao. Kakainin mo pa ba? Pag sinabing yes, tumakbo ka na. You say yes, run. Tumakbo na dyan Sabi ko, try niyo po sweet all the time. Pero mahina daw. Okay. Sige, tuloy natin. Ano? Sorry. Nalaglag kita. Tingnan natin sa role play. Okay, nag-comment na tayo. No? Ito na. Kayo na ngayon ang mag-share ng Grace and Man sa inyong seatmate. Ay, teka muna si Dayton lumabas. Dapat marinig na to. Yung sa comment kasi ni Dayton na kapag kami na rinig silang kakaibang sagot na hindi angkop doon sa ating outline o doon sa ating demo, basta yung idea kasi natin, di ba may napansin nyo ng first day nagturo si Pastor Jun yung trend, tapos mayroong transition. Yes. So huwag tayong aalis sa isang gospel story na hindi natin sila nadadala doon sa nais nating kwento na mangyari. Yes. So kapag gaganong mayroong kakaiba silang insight na nag-arise, dadalhin pa rin natin, ibabalik natin sila doon sa gusto nating kwento na maiparating sa kanila para hindi tayo tumawid sa kabilang story na ito. Kasi kapag pinaniwalaan natin yung sinabi niya, tapos tumawid tayo na hindi tapos yung idea na binigay niya, mahirapan siyang tanggapin tong pangalawang gospel story sa magkakaroon ng conflict. So, lagi natin silang ihahatid doon sa outline na nakalagay doon sa atin. Sige, Baitan, pwede naman. Pa-excuse. Pero may mga times na tumigil kami. Pag sobrang pilosopo na, halata na, pinapromoke na, take the dust off your feet, di ba? Iwanan mo sila, ayaw nila. May mga ganun. So, ano na lang, pakiramdaman nyo. Hindi naman kayo nag-fail noon kasi nag-attempt kayo mag-share ng gospel. Sa kanila na yun. Ayaw nila makinig. Okay. Ayan, sige, we'll give you about 5 minutes for this. Man and Grace na to. Ay, Grace and Man pala.
Kasi actually, mamaya expected na kayo na ang Grace and Man. Yun. Oo. So, yan. Pero yung isa din na magko-questionnaire. May magla-live questionnaire. Tapos, sige, please practice this one. Grace and Man. Sige, paki-share sa seatmate niya. Pwede na ba sila eh? Gagamit lang sa Jason.
Ito, kali sa'yo yun. Nasa record mo. Ay, Angel. Sige, dito na lang si Angel. Sige, dito ka na. Dito ka na, Angel. Yeah. Angel, sa ito, past attendance ka rito, attendance sheet. Because we can hear the words at the tone. Ito, sagutin mo lang sa bahay. Sige, lagay mo muna yung name mo dito sa attendance sheet. Sige. Because pay the price, we give it price for our students.
And they did right for sin, and everyone is inherited. So therefore, wala yung sin, we can accept it. Therefore, to faith that Jesus Christ died for our sins, not just head faith, not without acknowledging it. Like they're fully putting your trust. We are able to accept this gift. And Okay, let's go. Bonus 3. imagine he took a big of his savings to buy something. Okay, time's up. Okay. Share ka ba? That's the gift because he wanted to Guys, time out naman. Okay. Punta tayo sa next section. Oops. Tayo nito. Sana ba si Joanna? Dapat ito yata nakaplik ito. Let me try see. Ayaw naman. Oops. Ano ba? Okay. Hindi ko alam kung yan, sana si may kiniklik si Joanna dyan na ayan, sige, try natin. Okay na yata. Okay. Okay, thank you, Sister Joyce. Ayan, punta tayo sa next section natin, ano? Yung ito, i-connect ko na dito. Romans 3:23. Okay? For all have sinned and fall short of the glory of God. Ngayon, ang tanong, let's say, anong sabi ng kausap mo? I don't consider myself a sinner. Paano ka magre-respond? Hindi, iba pa. Kasi, iba pa yun. Sa kanya, ito muna, unahin natin. Hindi naman ako, hindi ko kinakilala ang sarili ko bilang makasalanan. Mamaya pa yung sindify. Ano yung possible na sagot natin or response natin? Yes, bakit? Bakit po? Oo. So good works yun. Oo. Hindi ako maghanap. Oo. Actually, consider natin na hindi niya tinitiyan sarili niya na makasalanan as a sinner. So I would suggest, tanungin siya kung Roman Catholic, maniniwala po ba kayo sa Ten Commandments? Alam niyo po ba na sinasabi ng Ten Commandments? Lying is a sin. Kayo po ba, masasabi niyo po ba na hindi po kayo nakapagsinungaling kahit kailan? Nakuha niyo idea ko? Oo. Di ba? Kung honest siya, pag sinabi niyang, ay hindi ako nagsinungaling. Ay, nadagdagan na naman po yung kasalanan niya. Ay, joke yun. Huwag niyong sabihin yun, ma-offend siya. So, ang kausap niyo ay self-righteous na tao yun. Okay, di ba? Self-righteous. So, I would suggest that na kung Catholic siya, malamang alam niya 10 Commandments and then alam niya yung lying is a sin. Okay. That's just one. Isa lang po yun sa mga kasalanan. Ayun. Punta tayo sa man. Okay. Comments. Una, man is a sinner. Almost everyone will agree that they are a sinner. Almost everyone.
Sa experience nyo ba sa pagka-Ocean Circle? Wala namang kumukontra. Wala naman 99.9% agree sila na sila ay makasalanan o isang makasalanan. What they do not understand is the seriousness of their sin. Ito yung kanilang problema. Yun. Sabi nga ay white line lang naman yun. Half truth lang, di ba? O kaya ano pa. Na kanila yung mga ginagawa nila ay acceptable sa society. Yung, di ba? Eh, ginagawa naman ng iba eh. Ano, what's wrong, di ba? Tanggap naman yan eh, di ba? Ayan. Nila alam, serious yun, Oo. Serious yun. Then, ito na papasok yung ating sin defined on 3 sins a day. It is important to use a definition of sin that moves beyond the really bad acts like murder, stealing, and adultery to include anything that misses God's standard. Tingnan natin ngayon yung sin defined. Pabuksan niyo yung inyong na kadalasan, kapag nababanggit ang salitang kasalanan, inisip natin ay, patay, nanakaw, pakikiapid, pangalunya. Pakikiapid is fornication, pangalunya is adultery. Usually, ganun iniisip, ang kasalanan ay paglabag sa utos ng Diyos at mga bagay na hindi kalugod-lugod sa kanyang harapan. So ano pa yung sunod na statement dyan? Ang kasalanan na hindi lang sa paggawa, tulad ng yung hindi, ano ba ang kasalanan sa paggawa? Pag nanakaw, paggawa yan, di ba? Pagpatay, paggawa. Kundi sa mga bagay din na, hindi mga bagay na dapat nating gawin, pero hindi natin ginagawa. Tulad ng di ba sabi ng Bible, honor your father and your mother. Lalo na ito, pagkausap nyo, kabataan, di ba? Yung honor your father and your mother. Yung hindi para natin pagbibigay ng respeto, paggalang sa ating magulang ay kasalanan. So, kasalanan hindi paggawa. Okay. Kasama din sa kasalanan, yung kasalanan ng isip. Yun. Ano naman mga yun? Kasalanan ng pag-iisip. Malaswang pagnanasa. Ano pa? Ano ba nakalagay dyan? Ayun, kasalanan ng bibigyan. Pagsisinungaling, pagmumura. Yun. Yung pagiging judgmental, Yun. So yun, puro yung inner. Ayan. So, it's important na mapaliwanag natin sa prospect na yung kasalanan, hindi lang yung pagpatay, di ba? Pakikiapid, mga ganon, pagnanakaw. Kasi siya, pag dinefine natin yung sin, malamang matumbok doon yung isa sa ginagawa niya. Pagsisinungaling, puot sa kapwa, di ba? Napupuot siya sa kapwa niya. Hindi niya nirespeto yung magulang niya, kung bata pa siya. Ang mahalaga doon, matamaan siya. Okay? Kailangan masapul siya doon. Kaya maganda, may mga illustrations tayo, examples of sin. Okay? Nagets niyo yan? Oo. Tapos, it misses God's standard. Ano bang ibig sabihin? Ang sin kasi is sometimes defined as missing God's standard. Ayan. Ano ba ito? Ang lahat ay nagkasala, tumabot sa kalwalhatian ng Diyos. Okay. Ang illustration na ginagamit dito ay isang bullseye target, tapos isang archer. Okay? Itong sinasabi dyan na missing God's standard, hindi ito yung pag inano niya yung arrow at nirelease niya, ay hindi siya nagbo-bullseye. Hindi yun. Hindi yun ang missing. Ibig sabihin, naging yung kanyang arrow, dito yung target, dito naglaland. Nagets nyo? Hindi siya nakakarating doon sa bullseye. Oo. Hindi siya lumalagpas. Hindi siya nakakarating. Ganon ang missing God standard. So, yun ang dapat maunawaan natin. Okay. Man is a sinner. May karugtong pa yan. For all have sinned and fall short of the glory of God. Yun ang ating verse for this section.
And then, ito na yung ating sin defined and 3 sins a day illustration. So, punta tayo dyan sa 3 sins a day. Okay. Pagpalagay natin ang isang tao ay nakakagawa ng 3 kasalanan lamang sa isang araw. Wow, 3 kasalanan. Minsan, dadagdagan namin yan. Isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi. Tapos magsasayat kami minsan, sa umaga nakapagsinungaling siya, sa tanghali ay nakapagmura siya, kinagabihan nag-isip siya ng malaswa. Okay. Yung taong ganon, 3 sins a day, parang napaka-dissenting tao, parang napakabuting tao na, di ba? Parang napakabait. Ngunit, kahit 3 kasalanan lang sa isang araw, sa loob ng isang taon, 3 times 365 days a year, di ba? Is more than 1,000 sins per year. At kung ang taong yan ay mabubuhay ng 70 taon, 70 years old, magkakaroon siya ng mahigit sa 70,000 sins. So, kung ihaharap sa isang court, sa isang hukuman, ang taong ito, isang taong paulit-ulit na nagkakasala at merong mahigit na 70,000 sins na nakarecord laban sa kanya, ano kaya magiging hatol ng korte sa kanya? Oo, dapat siyang maparusahan. Okay? Nagets nyo yung idea? Again, very important yon. Pag ang kausap nyo, sabi niya, maliliit lang naman ang kasalanan ko eh. Siguro kumpara sa kapitbahay ko, kukunti lang. Di ba? So yun, very important yung optional na stories na yan. Sin defined and 3 sins a day illustration. Again, kung ma-miss nyo ito, under man, sa man siya, di ba? Man is a sinner. Sin defined. Kung ma-miss nyo yan, nakaligtaan nyo, ipasok nyo dun sa record book of sin. Oh, di ba? Ito ako, inibigyan ko ng Diyos. Kasi ito, talaan ito ng aking mga kasalanan. Ano bang kasalanan? Ayun, define mo na. O, di ba? Tapos, i-ano mo yung 3 sins a day. Pwede mo siya isingit doon. Nagets nyo? Okay. Pero kung nakalimutan nyo sa record book of sin, okay lang. Pero pwede nyo siyang include in case makalimutan nyo sa underman. Nagets nyo yan? Ganda niyan, 3 sins defined, 3 sins a day. Okay, he cannot save himself. Hindi niya maililigtas sa kanyang sarili. Oo. Isa lang ang paraan upang ang tao ay makapasok sa langit ay sa pagiging mabuti. Ngayon ang tanong, gaano kabuti? Kasing buti ng Diyos. Be perfect as your heavenly Father is perfect. Oo, di ba? Dapat kang maging ganap gaya ng iyong amang nasa langit. So yung goodness na yan, hindi yan yung standard good na nakikita natin, ano? Yung meron kang tinulungan na tao, matanda siya, hindi siya nakakatawid sa Commonwealth Avenue, yung tinulungan mo, ay, good citizen ka. Hindi yun, hindi lang yun. Ano? Oo. Iba yan, ibang usapan yun. So dito, papasok yung bad egg story. Yan. Oo. Na kahit ang kasalanan mo ay kukunti lang, marami kang mabubuting ginagawa, sa harapan ng Diyos ay hindi ka pa rin katanggap-tanggap, hindi ka pa rin acceptable. Because dapat kang maging ganap gaya ng iyong amang nasa langit. Ayun, gets nyo. Transition, hindi natin maliligtas ang ating sarili dahil sa ating mga kasalanan, ngunit ang Biblia, sinasabi niya na diretso na ang Diyos ay ano? Mahabagin. Ayun. God is merciful. Therefore, He does not want to punish us. Ayaw niyo tayong maparusahan. Sabi nga ng Biblia, ang Diyos ay pag-ibig. Sandali, next time, lumagpas na ako. Nasa God na tayo, man pa lang to. Nagets yung idea. So dito, pwede na kayo mag-transition, God na. Ayan, diba? Ngunit ang Biblia, nagsasabi na ang Diyos ay mahabagin. God is merciful. So get it, we get it. Okay, tapos na tayo. Elder. Pagdadala po dun sa sin, I think optional verse ito is James 2:10. Whoever keeps the whole commandment but stumbles at one point is guilty of breaking all the law. Yan. So, isa pa yan. Pero nasa edit ko ba yan ngayon? Wala. Optional siya, no? Optional siya. Pero sa classic nandun siya.
Anyway, baka ma-overrule. Anyway, sa sunod. Yan na. Tama yan, James 2:10. Ang sino mang sumusunod sa batas, ngunit hindi, ano ba sa Tagalog yun? Whoever obeys the whole law yet stumbles in one point, he is guilty of all. Yan. Sinasabi kasi ng Bible, kahit sumusunod ka sa utos ng Diyos, ngunit kahit isa nilabag mo, guilty ka na. Oo, yes. Pwede yun sa bad egg, Sa bad egg, yata yun, ano? Bad egg. Related din sa be perfect. Kasi sabi Sa bad egg siya papasok eh. Ginagamit din na sila. Okay. So, next week, ako pa rin ang magtuturo next week. Okay. Pakinggan nyo yung inyong audio. Dapat ma-download nyo yun doon sa pinadala ni Sister Joanna sa inyo. Okay, audio pakinggan nyo. Then, subukan nyo i-share yung Grace and Man sa isang kakilala o kaibigan. O pag-practicean nyo ang iyong sarili sa harapan ng salamin. Yes. Then, ito yung ating devotion for next week. Mark 15, 18 to 20, and John 4, 27 to 30, then 39 to 42. Basahin nyo baka makakuha na kayo ng chocolate nyo. Yan. Okay? Okay, yan. Actually, nandiyan yan sa inyong booklets. Tingnan nyo lang yung next section na susunod. Then, ng mga testimonies. Ayan, yung mga testimony doon. Kuha ng testimony doon. Okay. Hindi tayo pwede ma-certify kung wala tayong story o testimony. Kaya kailangan pag-submit natin doon ng inyong mga test exam, may kasamang testimony. At ang meron siyang format. Hindi pwede yung bara-bara na testimony. I-memorize yung two diagnostics pag-usapan natin yun. Yung two diagnostic. Okay, punta na tayo sa ating mga preparations. Sa circle tayo ngayon, kung bubuksan yung bintana, umuulan. Ito, here's one fact. Ang iitim ay waterproof. Hindi, nag-share tayo ng gospel kahit paon. Pero, sumisilong tayo. Pag pumunta tayo sa circle, may mga tao na nauna na, ayaw pa rin umalis, sumisilong sila. So, pupunta natin sila kung saan sila nakasilong sa corner. Pag lumapit tayo, wala silang matatakbuhan. Kasi, tawag dyan, captive audience. Yun. Alam yan. Alam nila lahat yan. Oh, Pastor. Si Pastor, excuse muna si Pastor. Gusto mo ang pakiramdam ni Pastor. Oh. Tingnan ka, Pastor. Tingnan ka. Rest well. Sige, Pastor. Okay. So, alam natin ng trainers natin, yung mga team leaders. Familiar sila sa ganong situation. So, ang additional tool na dapat dala natin ay payong. So, kung may extra kayong payong, kung may payong kayo, ilabas niyo siya. So, yun ang sa circle. So, ayan, ibigay ko na kay Joanna yung ating team assignment. Yes. Sabi na po namin. Pwede pa rin po kami mag-refer doon kapag naka-ano po kami sa Christ. Ano yan? Yung pinamit po. Pwede pa kami Hindi. Hindi na. Kasi sa loob lang siya naman. Pero pwede mo siya maisingit sa record book of sin. Yun lang ang only time.
Tatrabaho na din. Yan. Okay. Yes, reminder, mag-review kayo sa ganito. May exam pang kasunod. Oh, yan. Yes.